Hello guys, kami lang ulit ni Jess ang inyong makikita. Pero andito si Mr. guys. Ayan siya oh. Bang! Ayan. So, may kukwento lang ako sa inyo guys na nakakatawa. Alam niyo yon. So, kanina nagulat ako kasi biglang gustong makausap ng aking father-in-law, ang aking asawa. So, nag-lock pa sila ng guys. Nag-lock pa sila ng kwarto. Kala ko, pinapagalitan si Mr. dahil nga sa kaartihan niya. Ayan. So, wala akong idea sa pinag-usapan nila dahil naririnig ko pero hindi ko naman maintindihan. So, natawa ako kasi nakwento ni Mr. kanina kung bakit siya kinausap ng aking father-in-law, no? So, I think nag-start yan guys. Nung isang araw kasi, tumawag yung aking kapatid, no? So, andun yung mga baby na anak nila na halos magkasunod lang pinanganak guys. Yung mga anak ng ate ko, yung panganay na ate ko, tsaka yung sinundan ko na ate ko. So, yung baby nila is, yung anak ng ate ko kasi guys, 5 buwan pa lang. Yung panganay na ate ko. Then, yung sinundan kong ate ko is 2 months pa lang yung kanyang baby. So, nasa video call kasi sila. Then, pinakita ko si Jess sa kanila. Then, tinanong ko si Jess kasi, Jess, what do you want, a baby brother or a baby sister? Sabi ko sa kanya sa video call. Then, I think narinig yun ng aking father-in-law guys. So, yun yung nagbigay sa kanya ng idea na baka buntis daw ako. So, kanina nga nagulat ako sa kwento ni Mr. dahil nga yung reason daw na kaya siya kinausap kanina ay tinatanong daw siya kung kailan kami magbabakasyon ng Pilipinas. Then sabi ni Mr. baka pag nakuha ko na yung OCI ko, no? Then sabi niya ano daw bago sa akin. Then sabi ni Mr. wala namang bago kasi wala naman talaga, no? Then sabi niya alam kong mayroon, sabi daw niya na alam niya daw yung totoo na plano kong manganak sa Pilipinas. Oh no! So, tawang-tawa ako nung kininto ni Mr. guys na ganun yung nasa isipan ng aking father-in-law, no, na baka buntis na ako at kaya ako magbabakasyon dahil plano kong manganak ulit sa Pilipinas. So, tawag-tawa ako kay Mr. guys habang kwento niya. So, yun nga, sabi ng father-in-law ko, alam kong plano ko daw ulit manganak sa Pilipinas, tsaka bakit daw namin tinatago ganyan na buntis ako. So, nagulat lang kami na ganun yung pag-iisip niya, kasi nga, yun, sabi ko kay Mr., maybe, dahil narinig niya siguro yung pag-uusap namin ng mga kapatid ko sa video call na tinanong ko si Jess kung anong gusto niya, baby brother or baby sister. So, doon siguro siya nagkaroon ng idea na gano'n. Tsaka, every time kasi guys, magpapabuhat si Jess sa akin. Lagi kong sinasabi, Jess, you're so heavy. Kasi totoo namang mabigat ang anak ko guys. Ang bigat niya, nabibigatan na ako pagka kinakarga ko siya. So, every time na magpapabuhat si Jess, kahit kaharap-harap ang aking mga biyanan, sinasabi ko yun na mabigat ka, you're so heavy, sabi ko gano'n. So, siguro yun pa yung isang reason kaya niya naisipan na gano'n na buntis ako. So, na-share ko lang guys, kasi nakakatawa kasi wala pa naman talaga kaming planong sundan si Jess guys, as in wala pa. So, nagkakaroon ako ng plano guys na subukan namin ulit pag bago ako magbakasyon ng Pilipinas kasi gusto kong malaman ang gender if ever. Pero nagdadalawang isip talaga kami ng asawa ko kung susundan pa namin si Jess. So, we're not sure pa talaga guys kung susundan pa namin si Jess. So, parang 50-50 pa talaga kung masusundan pa si Jess. So, let's see, no? Ayan. So, nakwento ko lang guys kasi natawa lang ako. Ayun, natawa lang talaga ako. So, samahan nyo lang akong matawa. Ayan, so dito si Jess guys busy din siya. Ayan. Just say hello to Titas Malab. Mahal. So, busy siya, guys. Hindi naman siya maisturbo. Ayan. So, yan si Mr. O. Busy din. So, busy silang mag-ama. Ayan. So, yan lang ang ating vlog for today, guys. Thank you for watching again. Bye-bye. Say bye-bye to Titas then. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss pa. Flying kiss. I'll off that. Flying kiss to Titas first. Ma. Bye.